Psalms chapter 2. Psalms chapter 2. At pag-aaralan po natin ang buong chapter ngayong gabi. Today is March 20, 2025. Psalms chapter 2. Babasahin ko po ang salita ng Diyos at maigi po na basahin po natin ang salitan. Salmo. Pag nakita na po, say amen. Verse number 12, sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, why do the heathen rage and the people imagine vain things? Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. I will declare the decree, the Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Thou shalt break them with the rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. And ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. O God, Father in heaven, dear Lord, as you have your word, may you bless us. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated, please. And tonight, we will talk about the whole chapter of Psalms chapter 2. The title of this message is, Do Not Resist the Anointed One, or Do Not Resist the Messiah. Meron po tayong apat na principles na makikita natin sa chapter na to. So, please pray for me. Maybe ang isi-series natin every prayer meeting is the Book of Psalms. Pero dahil nakukulangan ako sa schedule, minsan, yung mga na-pitch ko, yung mga na-pitch ko na dati. Pero gusto ko gumawa ng sariling pagkain na hindi ko na na-pitch dati, na magawa ko and then ma-pitch dito sa atin. So, mahirap po talaga ang buhay ng isang preacher. You're preparing a lesson, four lessons week, at hindi lang yon, hindi mo lang ginawa kundi ituturo mo pa ng 4 na beses. Prayer meeting, Sunday school, afternoon, and then morning service. So please pray for me as we dwell in the book of Psalms. Now, meron po tayong 4 na bagay na pag-aaralan sa gabing ito. Sa pagkakataon pong ito, sa verse number 5, verse number 4, verse number 6 ng Psalms chapter 1, makikita natin yung ways ng ungodly, na sila daw ay nadadala ng hangin sabay sa uso. Ito yung mga karakteristik nila. Like the shop, sa chapter 1, kung babalikan natin, tinawag sila ng Diyos na wicked, ungodly, natatangay sila ng hangin, they are unrighteous, at hindi sila makakatayo sa harapan ng Panginoon. At pagdating ng Psalms chapter 2, makikita natin yung mas detalye pa na kanilang mga ginagawa. They're not just doing wicked ways. There are what? Tinutuya pa nila ang Panginoon, or they're resisting the Messiah, or they're resisting the Lord. And tonight, God wants to tell us when it comes to His Word, when it comes to the Lord Jesus Christ, and when it comes to the ministry, when it comes to the things na mga bagay patungkol sa Kanya, hindi natin to dapat i-resist, lalo na tayong mga believer. Unang-unang, sa verse number 1 to verse number 3, we can see here the futility of opposing God's will. Meaning, walang kwenta, walang kabuluhan, or nonsense kapag ang isang tao, ino-oppose niya kung ano ang gusto ng Panginoon. Makikita natin dito yung rebellion ng nations against the anointed of
the Lord. In verse number 1, why do the heathen rage? Now, the heathen here is the Gentiles. In chapter 1, ito yung mga ungodly, mga unrighteous, mga wicked, mga ayaw ng Panginoon na gayahin natin ng kanilang mga pamamaraan. And it says here, they are raging, rage, meaning they are violently moved. Not only that, they imagine vain things. Sila ay nag-iisip, nagpa-plot, nagme-meditate ng mga walang kwentang bagay. Yan ang kanilang ginagawa. Why? In verse number 2, the king of the earth set themselves, and the rulers take counsel together. So parang gumagawa sila ng kudeta, kumbaga, ng group. Gumagawa sila ng pagkakasunduan against kanino? Against the Lord and against His anointed, saying, against the Father and against the anointed. And in our time, marami na pong ganito ngayon. Atheism tells us that because of the religion, people are brainwashed. That's a very big, napakabigat na claim nun, na ang relihiyon daw ang naging dahilan kung bakit tayo naging TANGA. Ang paniniwala sa Diyos, ang paniniwala sa Biblia o anumang relihiyon, kung bakit ang tao magulo. No. And these people, meron pa silang, sa TikTok meron ng ganito eh, sa Facebook meron ng ganito, meron silang mga gathering, meron silang mga conference where they educate young people na ang paniniwala sa Diyos ay walang kabuluhan. Si Jesus Christ ay hindi totoo, siya man ay nag-exist, wala siyang kwenta, etc. and etc. And then verse number 3, this is what they're doing. Let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Parang sinasabi nila na i-break natin yung mga tali nila sa atin. Or it is like an idiom na nagsasabi na huwag tayong magpa-subject sa kanilang authority. Let us oppose them. Let us oppose the Lord. At marami pong tao na ganito po ngayon. Kaya bukas, kapag tayo ay magsasolwining at magbibigay ng tracts, don't expect that people will receive what you're giving. Kasi nga, they're opposing. Lalo na yung mga mayayaman, they think that they are rich and that's enough. Na mayaman sila, hindi na nila kailangan ng Panginoon. But we know that when they die, makikita nila yung futility, yung walang kwenta, yung kanilang kalokohan, yung kanilang pag-iisip na hindi kailangan ng Diyos. They don't want to subject to the authority of God. They always oppose it. Kaya nga kung meron man, tayo sa Mayo 5, tama ba? Mayo 12 pala, tama? Mayo 12, eleksyon. Boboto tayo. Huwag nating iboto yung mga taong nino-oppose nilang Panginoon or they don't believe in God. Yung pabor sa communism. Bakit? Kasi pag sinabi mong communism, pag pinag-aralan mo yan, okay? Kung bakit ang mga pastor, ang church, ayaw sa mga politiko na komunista, kasi ang communism, ang religion nila ay atheism. Look at Vietnam. Look at a communist country. Ang Biblia ay forbidden. At kung lahat ng mga nakaupo, mga nangunguna sa atin, ay nag-o-oppose sa Panginoon, do you think we have this free, like this, gathering na napag-gather tayo, na walang magsisita sa atin, na walang pulis na magsasabi, bawal ang ginagawa nyo, hindi katulad sa mga communist country. So, and also, as a Christian, what is our response? Deep inside of us, maawa tayo sa kanila. Pero deep inside of us, naawa tayo sa kanila na dahil hindi nila alam yung truth, they're opposing God's word and they will go to hell. Pero at the same time, wag tayong magpapa-apekto na dahil hindi nila tatanggapin ng Panginoon, pag nag-share ka ng gospel, they will not accept. Hindi na nila tinanggap, tinuyapan nila ang Panginoon. Di ba? Sasabihin, naniwala ka sa Bible? Ang Bible, fairy tale lang yan eh. Tapos hindi natin kaya mapagdepensahan. Tatanungin ka ng mga tanong. Kaya nga, yung host dyan, na sikat ng isang noontime show,
Anong ginagawa? Nagpapa-surprise quiz. Ikaw ba naman, yung pa-surprise quiz mo, anong ibig sabihin ng DPWH? Siyempre, nagpa-surprise quiz ka sa tao kasi alam mo na yung sagot. Pero kung tatanungin din kita ng bagay na hindi mo alam, tapos pag mumukain mong TANGA yung tao kasi di niya alam yung ibig sabihin. Tapos sasabihin, wala naman kami tinatapakang tao. Oo, wala kang tinatapakang tao, pero tinutuya mo ang Panginoon. Because destroying the creation, okay, minamak mo si Lord. Sinasabi mo, I was born this way, ganito ko pinanganak, ganito ko kinreate ng Diyos. God made me this way. No. So, they're opposing God's will, hindi nila tinatanggap, ipo-oppose pa nila. Pero, meron tong reverse, mga kapatid. Anong response ng Panginoon sa verse number 4, tsaka sa verse number 6? Anong response ni Lord? Imbis, sige, dito sa lupa, parang tinutuyan ng tao si Lord, yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Pero sa langit, ano to, lagang totoo ang nangyayari? Verse number 4, He that sitteth in the heavens shall laugh. Tama ba? Laugh ang discuss. Tumatawa lang si Lord. And the Lord shall have them in derision. God laughs at their defiance and affirms His chosen king. Ang Diyos nakaupo sa langit. That means it shows His sovereignty. And have derision. Kanino? Sa mga taong nag-uupo sa Kanya. Kung akala nyo, kayo ang nagtutuya sa Panginoon, pero ang totoo, derision ang pagkakagamit. Kinakutyaan kayo ng Panginoon. Minamak kayo ni Lord. Yung tipong, ako, ginaganyan nyo, hindi nyo alam, ako ang creator. Sa isang iglap lang, kaya ko kayong tapusin lahat. But, that's not the case because ngayon, ang tao habang buhay, si Lord, ini-extend niya ang kanyang grace and mercy and love upang ang mga taong to makakilala sa Kanya. In verse number 5, Then shall He speak unto them in His wrath, and vex them in His sore displeased. God will make them frightened. Why? Because God is so angry dahil sa pag-o-oppose nila sa kalooban ng Panginoon. Now, mga kapatid, ibang-iba si Lord sa atin. Tayo pag nagbanta, banta lang yun. Pag nag-amba lang tayo, amba lang yun. Pag nag-threat tayo, hanggang threat lang yun, wala tayong kakayanan. Pero si Lord, pag nagsabi siya ng threat, pagbabanta, pag-warning, hindi lang ito basta salita, kundi meron siyang kakayahang gawin ito. And it says in verse number 5, siya ay sore displeased or God is so angry sa mga taong nag-oppose sa Kanya. And in verse number 6, Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Zion, that is hill of holiness, city of David, the temple mount, or Jerusalem as a whole, called Zion. And we know in the New Testament that Jesus Christ is the King. He is the anointed one. He is the Messiah. And in our application, ang mga tao nag-oppose kay Jesus Christ. Kaya nga ang kasalanan hindi mapapatawad, sabi ng ibang mga pastor, yung blasphemy of the Holy Spirit, when you reject the Jesus Christ, when you reject the conviction of the Holy Spirit na nagsasabi sa atin na magtiwala ka sa Panginoon, by they reject it, if you reject the Lord Jesus Christ, wala nang kapatawaran sa iyong kasalanan. You will go to hell forever. Now, the love of God will not last forever sa mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. So the question is, does God love people, yung mga taong napunta sa impyerno? Halimbawa, yung taong namatay ngayon, napunta sa impyerno, mahal pa ba siya ng Panginoon? Now, remember, in the New Testament, especially in the book of Ephesians, in the Epistle of Apostle Paul, ang pagmamahal ng Panginoon ay nakay Kristo. At kung sino yung mga nakay Kristo, yun ang beloved, accepted in beloved, minahal ng Panginoon, at minamahal ng Panginoon. Kaya, God's, the Father, His love is in Christ. Pero kung wala tayo kay Kristo, wala ang tao kay Kristo, wala ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kaya yung mga taong inopera ng Diyos ng pagmamahal niya, pero they oppose the Lord Jesus Christ,
they will suffer for eternity in heaven. The wrath of God will abide to them forever. That's why, mga kapatid, habang may buhay pa ang tao, i-preach natin ang gospel, ang pagmamahal ni Lord sa kanila. But if they don't accept it, instead they oppose it, wala na tayong magagawa din. Hindi natin pwedeng sakalin ng tao, tanggapin mo si Jesus Christ or kasahan mo ng baril or bantaan mo. Pag di mo tinanggap si Jesus Christ, di kita sasahuran. Hindi ganon. Decision niya ng tao. And in verse number 7 to verse number 9, what is the divine authority of this Messiah, of Anointed One, of the Lord Jesus Christ? The anointed King of the Father declares His divine sonship and authority. Verse number 7, and I will declare the decree, and the Lord that said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Mababasa natin ito sa Hebrews chapter 1, verse number 5. Verse number 8, As of me, and I shall give thee heathen for thine inheritance, and the outermost part of the earth for thy possession. That means, ang Diyos, pagmamayari niya lahat ng bagay. Look at the world today. If you are Elon Musk or Bill Gates, you think you own the world because you have a lot of money. Sabi nga, di ba, yung isang bilyonaryo, kahit 90% ng yaman niya mawala sa kanya, he's still billionaire. Grabe, sobrang yaman. Na parang kaya mo nang ariin lahat ng mundo. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung taong nagsabi ng, matulog, sige, kumayod ako, tapos pag nakapagtrabaho ako, marami na yung ani ko, sinira niya yung kanyang lagayan ng kanyang mga ani, doon niya nilagay, I will drink, eat, and be merry. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Thou fool, tonight thy soul be taken. Mangmang, ngayong gabing ito, mamamatay ka din. So, hindi natin pagmamayari ang buhay. Sapagkat pagmamayari ito ng Panginoon, He owns everything. In verse number 8, lahat pagmamayari, outermost parts. And in verse number 9, Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Ito mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, nag-o-oppose sa Kanya, they are no match to God. When we say rod of iron or scepter, di ba yung hawak ng mga hari, ang tawag dyan scepter. Okay? Or that's an parang sa atin, kamay na bakal. Wala tayong match sa Panginoon. Kaya itong mga taong ayaw mag-submit sa Panginoon, don't worry. Ayaw nilang sabihin Jesus Christ is Lord. The Bible tells us that someday, that at the name of Jesus, anong sunod na verse? Every knee shall bow. Hindi man sila nagbabow sa Panginoon ngayon, someday they will bow. Things in heaven, di ba? Things on earth, things under the earth. Meaning kahit yung mga taong nasa impyerno, lahat ng dominion, lahat yan luluhod sa Panginoon. Lahat ng mga taong mapupunta sa impyerno, luluhod din sila sa Diyos. So bukas, masaktan ka man, kapag nag-share, hindi tinanggap, inupost pa si Lord, ayaw mong lumuhod sa Panginoon, luluhod ka rin sa Panginoon pagdating ng araw. Minsan, ganun eh. Diba? Lalo na sa pag namimigay ka ng tracts, tatanggapin na nga lang eh, ayaw pang tanggapin. Minsan isipin mo, ayaw mong tanggapin, mapunta ka sa impyerno. Totoo naman. Pero mag-pray natin, Lord, kaawaan niyo po ang kanyang kaluluwa. In verse number 10 to verse number 12. Andyan pa po kayo mga kapatid? What is our response? We must submit to the Messiah, to Christ. Don't resist Him to avoid judgment. This is in verse number 10. Look at this. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Maging matalino. Lahat ng mga tao sa mundo. Verse number 11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. With fear and trembling, magalak ng may panginginig. O
or reverence and awe. In verse number 12, kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Ang ibig sabihin nito, magpasubmit ka sa Panginoon, kay Kristo, sa Messiah, sa Hari. O kung hindi ka magpapasubmit sa Panginoon, God's terror ang iyong makakamtan. And look at this. Last phrase, last sentence of verse number 12. Blessed are all they that put their trust in Him. Do you really believe the Lord Jesus Christ? If that's so, brother and sister in Christ, you are already blessed. Why? Sapagkat ang galit ng Panginoon ay hindi na nakaabang sa iyo. Pag binasa mo yung Psalms chapter 7, verse number 11, napakatindi. Bakit? Look at this. Psalms chapter 7, verse number 11. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa mga makakasalanan araw-araw. Kung baga, kapag ang i-highlights natin yung pagiging just ni Lord, ang tao habang naglalakad siya, kumakain saan man siya ng lugar, nakaabang yung galit ng Panginoon sa kanya na once na kapag namatay siya, the wrath of God will consume upon his soul. Pero hanggat buhay pa siya, ang pag-ibig ng Panginoon, tatanggapin niya ba o hindi? So sa ating mga believer, we are already blessed. Blessed are all they that put their trust in Him. Minsan, nire-resist natin kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Huwag mga kapatid. Kung mayroong mang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin. If God is breaking your heart sa gantong ministry, then do it. You must ask yourself, answer this question, what breaks your heart? Saan ka ba binabasag ng Panginoon? Nakita mo yung gantong ministry, nakita mo itong mga taong to, nakita mo to, share natin sila ng gospel. And this week may napakinggan ako, sabi niya, ano yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin, na pag ginawa mo kahit walang bayad, gagawin mo? That is passion. At dapat mga kapatid, yun yung ministry. Sa ministry, walang bayad. Hindi kayo bayaran dito na mag-attend kayo, magbigay ng, di ba sa ibang church, yung mga musician, para tumugtog, bibigyan ng pastor ng tugtog ka ha, tapos bigyan kita. Sahuran? No. Siguro, supportahan sa pag-aaral, pwede. Pero mag-hire ka ng musician para lang makatugtog. No, we don't do that. No? So, sana ang ministry, kung ano man bagay ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, huwag nating i-resist ang kanyang kalooban. Kasi tayo din ang mahihirapan. Kumayo po tayong lahat tayong manalangin. Father God in heaven, we are so grateful from the book of Psalms. Natutunan po namin, chapter 2. Nawa po, kami po ay mga pinagpala na at pinagpala po at masasaya ang mga taong nilalagak ang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Ngunit may mga pagkakataon sa aming buhay, hindi po namin ginagawa ang iyong kalooban. Sa pamilya, sa simbahan, sa eskwelahan, sa trabaho. Sinusunod po namin yung gusto namin, mga plano namin, without even acknowledging what is your will in your life. Lord, thank you for reminding us na lagi po namin kayong piliin at pag po namin kayong i-resist. Sapagkat nandyan po ang inyong pagdidisiplina at ang inyong pagdidisiplina para po sa amin. Minsan kami po ay mahirapan, magkasakit, ano pa man mga bagay. Papasalamat pa rin po kami. Ngunit meron po kayong way na ino-offer, good way, which is if we submit to your will, that is truly a blessing. Nawa Panginoon, tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo every day of our life. Lord, may you bless us at andan niyo pong pusit isipan namin sa amin pong pag-worship sa inyo bukas. And of these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's ask Brother